Kabanata 1181. Ang gayong makapangyarihang poster ay nakapagpabago ng bahagya sa mga mukha ng mga tao. Maging ang kalmadong mukha ni Zephyr ay nagsimulang magpakita ng bahagyang pagkamangha. Dahan-daang lumabas ang ungol ng dragon sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang tunay na enerhiya ng sinaunang daang Draco sa kanyang katawan ay mabilis na dumadaloy, at patuloy itong lumilitaw sa bawat pulgada ng kanyang balat. Automatikong nag-evolve ang siyam na Draconicong kaliskis, naging siyam na anino ng dragon na mabilis na bumuo ng poster na umalangaw sa ungol ng dragon. Tulad ng inaasahan, isa itong tunay na katawan ng dragon. Pagkatapos ng napakaraming taon, nagawa na nitong magpakawala ng ganitong nakakagulat na poster. Umikot sa gulat ang malademonyong mga mata ng Nine Netherbird. Kung isa itong buhay na dragon, natural na hindi ito magiging ganito, ngunit isa lamang itong katawang laman, na matagal nang bumagsak ng maraming taon. Katawan, matagal na nahuhulog ng maraming taon. Gayunpaman, nagawa pa rin itong magpakawala ng isang aura na nakakayanig sa mundo. Kung buhay pa ang dragon, gaano kaya ito katekot? Mag-ingat ka sa kuko ng dragon na iyan. Bagamat isa lamang itong aparisyon, multo, mayroon itong bakas ng lakas ng dragon. Kapag nataman ka ng kuko ng dragon na ito, kahit ang isang walang kapantay na nagsasagawa ng alchemy ay mamamatay. Paalala sa kanya ng Nine Netherbird. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Sa oras na ito, kahit hindi siya naalala, ramdam niya kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihang nakapaloob sa kuko ng dragon. Mabuti na lang at hindi sa lahat ng oras ay umiiral ang kumikislap na anino ng dragon. Swoosh! Ngayong nasa suporta na ni Zephyr ang blazing Sunhail Lightning, ang sarili niyang flash shining ay medyo bumuti na at ang kanyang bilis ay napakabilis. Sa loob ng ilang segundo, sumugod siya patungo sa espasyo kung saan lumulunok at humihinga ang anino ng dragon at nagngangalit ang mga kuko ng dragon. Dagandong. Parang naramdaman ang paglitaw ni Zephyr, mabilis na sumabog ang ungol ng isang dragon. Umuungol. Ang siyam na anino ng dragon na nakapaligid kay Zephyr ay ayaw magpakita ng kahinaan. Ang mababanggas na ulo ng dragon ay biglang sumabog at umungal ng sabay-sabay. Ang kapangyarihan ng dragon na sumabog ay talagang mas malakas kaysa dati. Malinaw na sa ilalim ng pagpapasigla ng kapangyarihan ng dragon, ang siyam na kaliskis ng dragon sa katawan ni Zephyr ay lubhang nagbago. Boom! Sa isang kisap mata, nakatakbo na si Zephyr ng 10,000 metro at nalampasan ang saklaw ng kuko ng dragon. Sa isang iglap, isang kuweba ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Ang kuwebang ito ay ang kuweba noong panahon ng dinastiya, matagal na itong umiiral sa Immortal Secret Land. Bagamat ordinaryo at simple lamang ito, habang nakatayo sa pasukan ng kuweba, natural lamang na nakaramdam siya ng matinding presyon na patuloy na lumalabas mula rito. Para bang may isang Diyos na natutulog sa kuweba, kapag nagising siya, papatayin niya ang lahat. Pakiramdam. Ang makapangyarihang aurang ito ay may dalang kapangyarihang gumugulo sa isipan ng isang tao. Kahit na nakatayo roon si Zephyr, mararamdaman niyang naninigas ang kanyang katawan, na para bang nakatayo siya roon na kontrolado ang kanyang isipan. Umuungol. Sa sandaling ito, ang sinaunang Draconic Way sa katawan ni Zephyr ay tumakbo muli sa napakabilis na bilis. Ang mga bahid ng mabangis na tunay na enerhiya ay mabilis na naipon at naging isang walang kapantay na banal na dragon, na gumagala sa paligid ng katawan ni Zephyr. Ang siyam na kaliskis ng dragon sa katawan ni Wei ay naglabas ng walang kapantay na kapangyarihan ng dragon. Ang orihinal na matigas na poster ay direktang nasira. Sa sumunod na sandali, sumugod si Zephyr sa sinaunang kuweba. Kabanata 1182. Pagkatapos ng hindi mabilang na taon, matagal nang natuyo ang kuwebang ito. Pagpasok sa kuweba, malinaw na makikita ang mga bitek na nakapaligid sa sinaunang kuweba. Makikita na pagkatapos ng napakaraming taon ng pagwasak ng kapangyarihan ng dragon, maging ang kuweba ay labis na naapektuhan. Pagpasok nila sa kuweba, biglang tumindi ang matinding presyon, na nagpahirap sa kanila na makagalaw. Sa kabaligtaran, ang Nine Netherbird na ito ay nagtataglay ng isang marangal na lahi. Hindi ito mas mahina kaysa sa dragon na ito. Sa sandaling ito, ang pares ng malademonyong mga mata nito ay patuloy na nagpapakita ng matalas na sinag ng Diyos sa harap ng kapangyarihan ng dragon.
Nakabantay ito sa paligid nito. Ramdam ko ang aura ng totoong dragon na ito. Masasabi kong napakaganda talaga ng ganitong uri ng aura. Naglalit ang mga ngipin ni Zephyr at umungol. Kahit na ang lakas ng dragon ay nagdulot sa kanya ng matinding pressure, hanggang sa puntong hindi man lang siya makahakbang pasulong, ang aura na natipon sa lugar na ito ay may malaking pakinabang para sa kanya. Sa sandaling ito, ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay tila nag-iba at naging isang baliw na dragon, at ang bilis ng pag-ikot nito ay nagsimulang tumaas ng ilang beses. Kung magsasanay siya sa lugar na ito, kahit na hindi niya kailangang umasa sa pisikal na katawan ng dragon, malamang na makakalusot siya sa kanyang sinaunang draconic way. Gayunpaman, tiyak na mas matagal ang limitasyon sa oras. Sa wakas, sa oras na ito, pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, isang kakaibang pagbabago-bago ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ano yun? Sinundan niya ang pagbabago-bago at nakita niya ang ilang mga halaman. Kaagad, ang mga kilos ng lalaking ito ay tila tumagos sa pugad ng isang putakti. Isang ungol ng baliw na dragon ang agad na sumabog. Ang tunog ay niyanig ang langit at lupa. Kahit sa sinaunang kuwebang ito ay nayanig hanggang sa maglabas ito ng kaluskos. Maraming bitek ang lumitaw sa paligid nito. Ang lupa ay nanginig na parang naligo sa isang natural na sakuna. Nang tignan niya ang transparent na halaman, kung saan ito nakagat, may isang kristal na malinaw na sinag ng Diyos na nagmumula rito. Sa loob ng mahalagang liwanag, may kakaibang halimuyak. Mukhang isa itong pambihirang kayamanan na nabuo mula sa kapangyarihan ng dragon. Habang nakatingin sa kakaibang halamang ito, ang demonic eyes of the Nine Netherbird ay kumurap at nagpakita ng interes. Si Sid. Meow. Tumango si Zephyr. Sang-ayon pa rin siya sa pahayag na ito, ngunit nang gusto niya itong obserbahan ng mabuti, biglang sumigaw si Meatbun. Ang boses na iyon parang nakain ito ng sobra. Habang nakatingin sa sakam na lalaking gumugulong sa lupa, hindi maiwasan ni Zephyr na magduda kung makakain ba talaga ito. Kabanata 1183. Gayunpaman, agad na nakabuo ng conclusion si Zephyr. Bumalik sa normal si Meatbun, na parabang hindi ito ang gumugulong sa lupa sa sakit. Meow. Si Meatbun na gumapang pataas mula sa lupa ay nagsimulang magningning na may pares ng mga mata ng pusa, na napakainit. Itong lalaking ito. Umiibig na ba ito? Habang nakatingin sa mainit na mga mata ni Meatbun, kahit ang Nine Netherbird ay nakaramdam ng panghihina ng ilang sandali. Meow. Sa sumunod na sandali, mabilis na itinaas ni Meatbun ang mga kuko ng pusa at muling kinagat ang mahiwagang halaman. Pagkatapos, muli itong gamulong sa lupa. Nang makita ang ito, napigilan ni Zephyr at ng Netherbird ang makaramdam ng kawalan ng kakayahan. Hindi napigilan ni Zephyr na igalaw ang kanyang kamay at hawakan ang halaman. Habang gumagalaw si Zephyr, ang mga sinag ng liwanag ay mabilis na nagtipon at sumalungat sa paggalaw ni Zephyr. Ito ba ay matalino? Bihira para sa isang halaman ang magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan upang labanan ang kanyang palad. Gayunpaman, habang tumitindi ang lakas ni Zephyr, isang maliit na halaman ang nabali ni Zephyr. Pakiramdam. Nang gayahin niya si Meatbun at lunukan ito, bigla siyang nanginig at napabuntong hininga. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging lubhang kakaiba. Dahil natunaw ang halaman pagkapasok pa lang nito sa bibig, agad itong naging mainit na alon at marahas na sumabog sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang mga panloob na organo ni Zephyr at maging ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naliligo sa apoy at ang bawat pulgada ng kanyang balat ay matinding nasunog. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay mabilis na dumating at nawala. Sa isang iglap, isang malamig na pakiramdam ang napalitan ng orihinal na init. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Zephyr na medyo tumaas ang kanyang tunay na enerhiya. Kahit sa siyam na kaliskis ng dragon, nagsimulang sumikat ang sinag ng Diyos at lumabas ang patuloy na ungol ng dragon. Malinaw na ang halamang ito ay lubhang kapaki-pakinabang kay Zephyr. Ang isang kahanga-hangang bagay ay talagang walang katumbas na halaga kung kukunin man. Gayunpaman, nang subukang kolektahin ni Zephyr ang isang bahagi nito, natuklasan niya na hanggat iniiwan ng halamang ito ang orihinal nitong katawan, malapit na itong maging kawalan kung hindi ito kakainin.
Sa madaling salita, imposibleng mapangalagaan ito. Sayang naman. Habang nakatingin kay Mitbun na gumugulong sa lupa, direktang inihagis ni Zephyr ang maliit na lalaki sa storage ring at naglakad pasulong. Wala siyang gaanong oras na dapat sayangin dito. Tila nakalunok siya ng isang bahagi ng kahangahangang halaman, kaya habang sumusulong si Zephyr Khan, natuklasan niya na ang resistensya sa harap niya ay malinaw na nagsimulang humina ng husto. Habang naglalakbay, malinaw na nararamdaman ni Zephyr Khan na ang sinaunang draconic way sa kanyang katawan ay bumibilis ng bumibilis, na parang sesebog na. Ang pakiramdam na ito ay nagpapakita na papalapit na siya ng papalapit sa katawan ng tunay na dragon. Umuungol. Sa wakas, nang makapasok si Zephyr sa kailaliman ng sinaunang kuweba, isang kakilakilabot na ungol ng dragon ang biglang sumiklab. Isang malaking figure ang bahagyang lumitaw sa harap ni Zephyr. Nang makita ang kakilakilabot na figure sa harap niya, hindi napigilan ni Zephyr ang mapabuntong hininga. Ang tunay na dragon ay lumitaw na. Kabanata 1184. Walang hanggan ang kapangyarihan ng dragon. Ang banal na kapangyarihan ay parang isang bilangguan. Sa harap ni Zephyr, ang nakakatakot na figure ay nagpawala ng kanyang ulirat. Ito ay isang walang kapantay na napakalaking katawan ng dragon, nakatago mula itaas hanggang ibaba. Ang kapangyarihan ng dragon ay napakalawak at ang walang katapusang ungol ng dragon ay nananatili rito, parang isang banal na tunog mula sa kalawakan. Nakatayo sa harap ng kabilang panig, ang ungol ng dragon ay parang isang bundok na patuloy na pumipigil sa nakapalibot na lugar, gumugulong at umaalon. Walang paraan para makalapit dito. Ayon sa obserbasyon ni Zephyr, nasa layong 30,000 metro siya mula sa katawan ng higanteng dragon. Gayunpaman, kahit napakalayo, ang nakapangangilabot na aura ay patuloy pa ring bumabalot at pumipigil sa kanyang katawan. Dagandong. Sa sandaling ito, mabilis na kumalat ang mga mabangis at marahas na tunog. Lumabas ang boses at winasak ang lahat. Evil Breaking Eye. Nang maramdaman ang tunog ng banggaan, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Ang boses na ito ay nagmula sa labas, sa itaas ng kalangitan sa labas. Damn it. Sa sandaling ito, narinig din ng Nine Netherbird ang boses na ito. Agad na nagbago ng malaki ang ekspresyon nito. Napakahalaga ng pisikal na katawan ng higanteng dragon na ito. Kapag napino na ito ni Zephyr sapat na ito para mapahusay ang kanyang lakas sa isang kamanghamanghang antas. Walang sino man ang makakapagpanatiling kalmado ng may katawang dragon. Dugo ng dragon, Draconi Aristal, Draconi Essence, mga litid ng dragon, at maging ang mga buto ng dragon lahat ng ito ay walang kapantay ang kahalagahan. Kung matutuklasan ng iba ang lugar na ito, tiyak na mas maraming eksperto ang makakaakit ng kanilang atensyon, at mas marami pang eksperto sa antas ng emperador. Dalawang makapangyarihang martial artist sila. Ang lakas nila ay dapat kasing lakas ng isang hari. Sumabog sa ere ang Evil Breaking Eye. Nakita na ni Zephyr ang dalawang figure sa kalangitan. Patuloy na kumukulo ang tunay na enerhiya at talim na enerhiya habang nagbabanggaan ang dalawang figure, dahilan upang gumuho ang lupa at mawalan ng kulay ang araw at buwan. Gayunpaman, hindi pa nila natutuklasan ang sinaunang kuwebang ito. Kaya naman, pansamantalang ligtas ang katawan ng dragon. Biglang bumukas ang figure ng Nine Netherbird. Agad na lumitaw ang isang napakalaking katawan na tumatakip sa kalangitan. Gumalaw ang matutulis nitong kuko at ang matutulis na kuko na may kaliskis ng dragon ay agad na nabasag na parang walang laman na hangin. Bigla silang naglabas ng maraming itim na apoy. Zephyr, ang pinakaligtas na lugar ngayon sa ilalim ng lupa. Dalhin mo ito sa ilalim ng lupa at pinuhin ang katawan ng dragon na ito gamit ang lahat ng iyong lakas. Habang umiihip ang itim na apoy, ang kapangyarihan ng dragon sa buong espasyo ay agad na natunaw. Di nagtagal, isang malaking katawan ng dragon ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Umuungol. Gayunpaman, ang katawan ng dragon ay hindi pa ganap na nakabalik sa orihinal nitong anyo. Sa sumunod na sandali, isang ungol ng dragon ang umalangaw-ngaw. Isang pagsabog ng kapangyarihan ng dragon ang muling pinakawalan at napilitang lumipad palabas ang apoy ng Nine Netherbird. Umuungol. Isang malaking anino ng dragon ang unti-unting namuo.
Ang mabangis nitong ulo ay napakalaki at umungal patungo kay Zephyr. Dragon Soul. Habang nakatingin sa aparisyon, multo ng dragon na ito, nagsimulang kumaibot ang malademonyong mga mata ng siyam na ibong nether. Ang kaluluwa ng dragon ay ang kaluluwa ng dragon na ito. Ito ay halos kapareho ng kaluluwa ng tao, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa kaluluwa ng tao. Ang pinaikling Dragon Soul ay sapat na upang gulatin ang lahat ng direksyon. Ang nakakatakot nitong pisikal na aura ay hindi mas mababa kaysa sa isang tunay na dragon. Kabanata 1185. Malinaw na nakatulog ng mahimbing ang kaluluwang dragon na ito. Gayunpaman, kasalukuyan itong galit na galit dahil sa apoy ng Nine Netherbird. Kaya naman, sa sandaling ito, isang walang katapusang aura ang mabilis na kumalat sa buong sinaunang kuweba. Malapit na itong lumabas at bumuhos. Damn it! Nang maramdaman niyang malapit nang kumalat ang kapangyarihan ng Dragon Soul sa labas ng mundo, biglang nagmura si Zephyr. Itinupi niya ang kanyang damit at isang malaking multo ang dahan-daang lumitaw sa likuran niya. Hawak ng figure ang isang higanteng espada. Ang buong katawan niya ay nagliwanag ng husto, dala ang isang walang katapusang nakakapangilabot na aura. Isang sinaunang trono ang lumitaw sa ilalim nito. Habang iwinagayway nito ang higanteng espada, halos mabasag ang kalawakan. Dumagundong. Ito ay isang aparisyon, multo na pinaikli ng banal na liwanag ni Zephyr, na naglalaman ng walang katapusang mga misteryo. Bagamat nagdududa siya na mayroong bulong-bulungan tungkol sa pinagmulan ng liwanag sa banal na liwanag, ang aparisyon, multo na nilikha ng banal na liwanag ay may dakilang kapangyarihan. Habang kamakawi ang higanteng espada, agad nitong inihiwalay ang kalawakan. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng isang dragon na malapit ng kumalat ay marahas ding naputol. Phew! Napabuntong hininga si Zephyr. Ang kapangyarihan ng dragon na ito ay napakalakas, hindi kukulangan sa buong puwersa ng isang eksperto. Ang kapangyarihang dulot nito ay napakasama. Kung magpapatuloy ito, malapit nang mabunyag ang kapangyarihan ng dragon. Sa oras na iyon, lahat ng eksperto sa ika-10 antas ay matutuwa. Alam ni Zephyr ang bigat ng bagay na ito, at ang kanyang ekspresyon ay labis na seryoso. Sa sandaling ito, patuloy siyang nag-iisip, sinusubukang makahanap ng paraan upang masiyahan ang magkabilang panig. Sus Mariosep! Kung nasa tugatog lang ako, hindi sana magiging problema para sa akin na harapin ang katawang ito. Galit na galit ang Nine Netherbird. Sa sandaling ito, matagal na itong hindi sama-sama sa kaluluwa nito, na nagdulot ng malubhang pinsala sa sarili nitong lakas. Sa kasalukuyan, ang lakas na kaya nitong gamitin ay nasa 20 hanggang 30% lamang ng kasikatan nito. Sa pangkalahatan, ang kakayahan nitong makipaglaban ay maihahambing lamang sa kakayahan ng mga eksperto sa antas ng emperador. Sa pinakamarami, kaya nitong lumaban sa 2 o 3 eksperto na kasing lakas nina Yon Tianteng at Jindy. Ngunit habang balisa pa rin si Zephyr, biglang nagpadala muli ng mensahe ang Nine Netherbird. May mali. Kumislap ang maladyos na mga mata nito nang may kamangha-manghang sinag ng Diyos. Tila may kakaiba itong naramdaman, at ang pares ng maladyos na mga mata nito ay nagsimulang magningning. Kumislap ang maladyos na mga mata nito nang may kamangha-manghang sinag ng Diyos. Tila may kakaiba itong naramdaman, at ang pares ng maladyos na mga mata nito ay nagsimulang magningning. Anong mali? Nang makita ang pagbabago ng Nine Netherbird, hindi napigilan ni Zephyr na magtanong. Mukhang walang anumang puot sa iyo ang lalaking ito. Pagkasabi niya noon, sa wakas ay nakapag-react na si Zephyr. Oo. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang Dragon Soul ay hindi kailanman naglunsad ng anumang pag-atake. Ang mabangis na ulo ng dragon ay nakahawak lamang sa Nine Netherbird at hindi nagpakita ng puot kay Zephyr. Maaari bang? Biglang nakaisip ng isang posibilidad si Zephyr. Kung gusto niyang maging dalubhasa sa sinaunang paraang Draconico, kailangan muna niyang pinuhin ang buong katawan niya gamit ang enerhiya ng dragon bago niya ito tunay na malinang. Habang pumapasok ang enerhiya ng dragon sa kanyang katawan, natural na lilito ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan. Maaari kayang dahil mismo sa sinaunang daang Draconico, na ito kaya nagkaroon ng magandang impresyon sa akin ang lalaking ito.
Habang nakatingin sa kaluluwa ng dragon, bumulong si Zephyr. Swoosh! Sa pag-iisip nito, direktang lumipad pataas si Zephyr. Nagmamadali siyang lumapit sa katawan ng malaking dragon sa tapat niya. Umuungol. Sa harap ng paglitaw ni Zephyr, ang kasuklam-suklam na kaluluwa ng dragon ay unang umungal, ngunit sa sumunod na sandali, ito ay kumalat sa hangin at naging isang mahabang ilog ng makukulay na liwanag, na umiikot sa katawan ni Zephyr.